Magandang umaga po sa butihin at masigasig nating guro na si Ginoong Randy Pastor at sa kapwa ko kamag-aral. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano ang metakognisyon at kung paano ito nagaganap o paano ito mapapaunlad at mapapabuti. Simulan natin ito sa kanyang definisyon. Ito ay isang konsepto ng paglinang ng kahusayan sa pagbasa o tinatawag na kamalayang metakognitive. Ayon kina Brown at Baker, ito ay tumutukoy sa kaalaman at pagkontrol sa sariling pag-iisip at mga gawain sa pagkatuto ng mga estudyante. Kumbaga, ito ay ang paglinang ng kahusayan sa pagbasa at pag-unawa sa binabasa sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya. Ibig sabihin, kahit tayo ay mahusay ng mambabasa o mag-aaral, kung tayo ay makakapagpabuti sa proseso ng pagbabasa, higit lalo ng ating kasanayan para sa mas mabilis na pagkatuto o mas maraming maunawaan sa pagbabasa ng tekstong binasa, ito ang tinatawag na metacognitive na pagbasa. Karagdagang dito, ito ay nakatutulong upang mas humusay ang kakayahang umunawa at bumuo ng mga ideya ang mga estudyante. Hinati naman ni Jacob at Paris sa dalawang kategorya ang metakognisyon, ang sariling pagtataya at ang sariling pamamahala. Ang sariling pagtataya ay ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa kognisyon. Pagpapahayag ng kaalaman o nalalaman, pagninilay-nilay kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Sariling pagkakaunawa at pagkakaintindi sa tekstong binasa. Ang sariling pamamahala naman ay tumutukoy sa pagpaplano, pagtatasa at pag-aayos ng mga estratehiya. Kumbaga, kung paano mo maisasagawa ang plano na estratehiya na iyong gagamitin, kung paano mo magagabayan o makokontrol ang iyong sarili upang mas mapabuti ang iyong pagbabasa. Tumako naman tayo sa mga batayan ng metacognitive na estratehiya. Una, pag-uugnay ng mga bagong impormasyon sa dating kaalaman. Pag-uugnay o pagsasama-sama ng mga impormasyon na iyong nakalap upang mas mapaunlad ang iyong kaalaman. Pangalawa, sadyang pagpili ng mga estratehiyang pangkaisipan. Kumbaga, kinakailangan mong pumili ng estratehiyang naaayon o naangkop sa iyong kakayahan upang mas mapabuti at mapaunlad pa ang iyong kaalaman. At ang pangatlo, pagpaplano, pagmumonitor at pagtataya sa prosesong pangkaisipan. Dito nakapaloob kung paano maisasagawa ang estratehiyang napili at mga proseso na kinakailangan mong gawin upang mas madali mong maintindihan ang tekstong iyong binabasa. Ang pagkatuto sa tiyak na impormasyon at paggamit ng impormasyong ito para magawa ang ilang gawain na ang nagiging hangarin o layunin sa pagbasa. Ang metacognitive na estratehiya ay binigyang kahulugan na pinatnubayang pamaraan ng pagkatuto para maisaloob ang bagong impormasyon at magampanan ang pamamahala sa pinakamataas na antas ng kaisipan. Ibig sabihin, pamaraan kung paano mas mapaunlad ang iyong kaalaman. Antas ng kaisipan kung paano mo mabibigyang linaw o mauunawaan ang iyong binabasa. Si Morrow at iba pa ay nagmungkahi ng metacognitive na estratehiya sa paglinang ng pag-unawa sa tekstong binabasa. Halimbawa ng mga estratehiyang ito ay ang pagbibigay hinuha, muling pagkukwento ng mga kwentong binasa, pagbuo ng konklusyon at iba pa. Kumbaga, pinagninilayan mo ang iyong binabasang teksto. Nagbibigay ka ng opinyon o kuro-kuro ukol dito. Ang estratehiyang ito ay nakatutulong upang lubos mong maunawaan ang isang artikulo o teksto. Machila naman ay nagmungkahi, nakatutulong sa mga mag-aaral sa kanilang metacognitive na pagbasa ang mga estratehiyang gaya ng muling pagsasaad ng pangusap, paglalagom, pagtatala, pagsagot sa mga tanong. Halimbawa nito ang pagtatala ng mga importanteng detalye ukol sa teksto, paglalagom o pagpapaikli ng bersyon ng teksto upang makuha agad ang nais ipahiwatig.
Ayon naman kay Bloom, gumawa ng kategorya sa pamaraan ng pagbuo ng mga tanong na saklaw ng kognitibong kaalaman. Ito ay ang pagkilala, pag-unawa, aplikasyon, pagsusuri, at ebalwasyon. Ito, pag-unawa sa ideyang iyong binasa o iyong nakuha, pagsusuri ba kung ito ay tama o mali, at ang ebalwasyon o pagpapahayag o pagpapahiwatig. Karaniwan na ito ay ginagamit ng mga guro sa pagtuturo upang mas lubos na maunawaan ng mga estudyante ang ideya na kanilang ipinapahiwatig. Ang pag-unawa sa binasa ay isang masalimuot na proseso. Nililinang nito ang kasanayang pangkaisipan ng mga mambabasa na maging metacognitive at maging aktibo sa proseso sa pagbabasa para sa sariling pagkatuto. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po si Laline G. Oleo, BS Cream 1A, ang inyong tagapag-ulat.